Praise the Lord. Ang Diyos ay hindi sasapat. Amen. Amen. Hallelujah. At tatawagin din po natin si Sister Martes Correa. Praise the Lord. Sister. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Merry Christmas! Merry Christmas! Sasabihin ko sa iyo ang aking pong regalo sa akin dahil nag-birthday ko ako noong December 15. So, binigyan ako ng basta ni Madam. Ang pinaka-laking present sa akin ay ang visa ko ng Singing Visa! Saan daw? Saan daw? Sa Europe, kasi nagbibigay ko kay ako ng 1 month notice. Kung sino po Yun. ako nung magkatunis, siya po ang kapatid ko, napakagaan ang trabaho sa bahay, kundi mag-alaga ng dalawang matanda, pero hindi sila totally nilagaan ang. Alam mo yun? Oo. Sinong gusto pumalit sa akin? Oo, kasi gusto na talaga ng amo ko. Sino wala akong pumalit sa akin. Kasi nakamahal ko talaga. Wala akong ginagawa. Kundi dudut lang. Ay, wow! Marita ko ng Facebook. Kasi yung mga friends ko, kagising na lang nila ako kasi ako talaga. Parang kayo mag-yes, sir? Si Sis Rosby, si Sis Jedo. Di ba friends ko kayo sa Facebook? Oo, kasi may sarili mo kayong kwarto. So yun lang, pasalamat naman kasi Panginoon Diyos. Kay brother, where are you? Sa likod. Nag-publish ako sa kanya nung Christmas party natin kasi hindi ko talaga alam na ma-approve yung visa ko kasi nga may tatlong ako missing na documents pero wala talaga dito sige kay God. Amen. So, tinawagan ako na natin kanya ng ibang visa. Oh, pick up your visa. Oh my God, this is it. Kaya, okay. Thank you very much. Magkakapatid. Congrats! Kasi tawagin din po natin ang ating council, si Sister Cindy Bernardo. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang pagkakaan. Wala. Nais ko lang po ibalik ang papuri at pasalamat sa ating Panginoon sapagkat tunay na napakabuti ng Diyos. Ito pong mga araw na ito, ako po ay nagkaroon ng ayaw ko sabihin pagsubok, sabihin na lang natin problema. Amen. Na talagang, ako po kasi may in-order sa Pilipinas. Nagpadala ako ng 40,000 para kuhanin yung order ko sa Divisoria. So ilang araw na po, eh, hindi kinukuha yung in-order ko. Tapos, last minute na po, para umabot na ngayong Pasko, eh hindi pa dumarating. So, tinawagan ko yung inutusan ko, at ang sabi, sige, kukunin ko bukas. Sabi ko, ihabol sa shipment. So, yung mag-ship, tawag rin ng tawag sa akin, at yung Divisoria, tawag din ng tawag sa akin, hindi pinipick up. Hanggang sa yung inutusan ko, text ako ng text, hindi rin sumasagot. Magdamag maghapon na, hindi ako sinasagot. So, nakakapag-alala din po, although sabi ng Panginoon, don't worry, be happy. But nandun pa rin yung kuminsan tukso sa akin. So, nag-worry ako, ginastos na kaya yung pera? O ano na ang nangyari? Hindi balik kung ginastos yung pera, kung may nangyari masama. Kasi hindi nga sumasagot. Ganon din sa pamilya niya, hindi rin sumasagot yung mga kapatid niya, tinatawagan siya, hindi rin sumasagot. So, puro kami nag-aalala, ano na nangyari? So, inisip ko siguro, nahihiya, nagtago, nagastos yung pera. At tunay nga po na yun ang katotohanan, nagastos yung pera na 40,000.
So talagang napakabuti ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, wala na sa budget ko. Paano ko matutubos yung mga in-order ko na yon? Eh, another 40,000 na naman yung ipapadala ko. Pero napakabuti po ng Diyos, may ginamit na tao. Yung kanyang kapatid na nahihiya sa akin, eh, nagpumilit na i-produce yung 40,000. At hindi niya sinabi sa akin hanggat hindi niya na-produce. Sabi niya, alam mo, Ate Cindy, hiyang-hiya kami sa iyo dahil alam nila napakabuti ko sa kanila na nagawa ng kapatid nila yon. So, ang programa, wala din kami pera. Pero ang ginawa ko, mayroon akong card. Yung card na yon, allowed lang na 20,000 ang pwede makuha ko. So, nanalangin din siya na naway ma-approve yung 40,000. So, pinasok niya yung card. Nilagay niya 40,000. Although, talagang 20,000 lang talaga daw yun. Pinasok niya yung card. Lumabas, 40,000. Napakabuti ng Diyos. At kinuha niya yung in-order ko. Ginamit talaga siya ng Panginoon. Sabi niya, imposible na kung 40,000 din ako, pero talagang answered prayer, napakabuti ng Panginoon. Hindi, alam niyo po, pag meron tayong mga pangkailangan, kahit pera, huwag kayong mag-alala, kasi kikilos ang Panginoon. Basta nandun ang tiwala natin sa Kanya. Kung minsan talaga, hindi natin alam kung saan ang gagaling at kung sino ang gagamitin ng Panginoon. Amen. So talagang napakabuti buhay ang Diyos na ating pinananalangin. Talagang ang mga sumasampalataya, tumatawag sa Kanya, hindi niya bibiguin kahit kailan. Lalo na ngayong Kapaskuhan. Kasi alam ni Lord, ang naman ang puso ko, hindi para sa sarili ko. Gusto ko maging parang si Mama Mary, joy giver. Tayo mga anak ng Diyos, dapat joy giver tayo. Di ba? So sa Kapaskuhan ito, huwag tayo sumentro sa mga material na bagay. Sumentro tayo sa pag-ibig ng Diyos na isabuhay natin ang salita ng Diyos upang magawa natin ang tunay na pagpapala ng Panginoon. At kanina lang po, talagang tinanggap ko na naman ang pagpapala ng Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Mga pagpapala hindi na asahan. Subalit, nariyan ang ating generous God. Amen. He will never ever forsake us. Lalo na ngayong Pasko na ipagdiriwang natin ang kanyang birthday. Kaya ituon natin na ang araw ng Pasko, lahat ng ating mga ginagawa, mga halakhak, yung ating mga pagiging generous sa mga mahal natin sa buhay, ialin natin lahat sa Panginoon. Sapagkat sa Kanya naman galing ang lahat. Amen. At ngayon lang, tinanggap ko na naman ang isang pagpapala mula sa ating bilang kapatid, Brother Esteban. Thank you very much. God bless us all. Thank you so much. Thank you so much. God is more than enough. Amen. Amen. God is good all the time. And all the time. God is good. Binabalik ko lang ang papuri sa ating Yahweh Shaddai dahil sa this month, another contract na naman sa pang-pito. Pero sa pang-pito ko, pinalipat ako na amo ng address, pero yan pa rin yung amo ko, siya pa rin ang nakapirma, pero yung alaga ko na is matatanda na, hindi na yung mga bata kung makukulit. Pero thanks ka din po ako sa matanda ko din. Kahit yung pagdating ko after 2 days, na hospital man, pero thanks ka din sa ilang araw din siya sa hospital. Then pagbalik niya, ngayon mahina pa siya, pero inaangkin ko din ang kalakasan niya na bumalik na rin po. Dahil alam ko mahirap, dahil first time ko din mag-alaga ng matanda, pero alam ko din na adjustment din yung matanda ko, dahil first time din siya may katulong din. Kasi ayaw niya na maging may katulong dahil hindi niya gustong may kasama sa bahay. Kaya siya lang mag-isa sa bahay. Pero yung amo ko, sabi niya, Chiche, ikaw lang din yung gusto niya na nandoon sa bahay sa kay Kungkong. Okay, I try my best na makayanan ko din dahil adjustment ko din kaya dahil first time ko din na mag-alaga sa matanda. Dahil yung sa amo ko, sa 12 years, alaga ko mga bata. Pero sabi ko,
prayer is the best dahil alam ko hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesus. Basta mananalig lang tayo kung ano mang pinaghawakan natin sa ating paglilingkod, matagumpayan din natin kung ano mang pinaglilingkuran natin sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Sino pa po? Meron pa po dyan. Lagot, mahal. Oh, ikaw daw po si Sige ako po. Ibalik ko lang po ang papunot pasasalamat sa Panginoong Diyos. 3 months po nakulong ang anak kong bunso. Ang awa ng Diyos po ay nakalaya na po siya. Nagpiyansa po ako. Alam ko po na sa next month po ay hearing po niya. Alam ko po na dahil nakausap lang po namin ang complainant na hindi na po sila aatin ng hearing. Kaya inaangkin ko po na ano na po yun. Amen, Lord. Ano na po yun? Disclose na po yung plazo na yun. Pero ngayon po, pinagpala po siya dahil kinuha po siya nung dati niyang pinapasukan. Nagtatrabaho po siya ngayon, nag-deliver po sila at saan po na nakakarating. Kaya to God be the glory po dahil tuloy-tuloy na po. Ang mga panalangin ko po ay nagbubunga na po, lalo po doon sa panganay ko. Kaya Lord, salamat po sa lahat-lahat. Thank you. To God be the glory. Basta mananalig lang tayo, hindi tayo pababayaan sa ating Panginoon. Si Sister GC Toledo po. Tumayo lang siya dyan. The Lord, hallelujah, purihin ang Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Tunay po na napakabuti ang Panginoon. Sis, baka matumba pa. Ano lang na. Itong buwan na ito po, ang dami po akong pagpapala na tinanggap sa Panginoon. Double pay ako ng December. Wow! At akala ko po hindi na ako i-recontract ni Amo. Dahil sumobra na po yung kontrata. Kasi lang, sabi ng mga alaga ko, Manang Jessie, mag-recontract ka pa. Ako kami mag-aalaga sa iyo pagtanda mo. Ay, wow, may taga-alaga. Ngayon po, noong Sana maliit all. sila, tinatawag ko silang mga princesses. Ngayon po, nagbaliktad na. Ako na po ang tinatawag na princess. Ang cute princess Manang Jessie daw. Ay, wow! Kaya po, ang laki ng pasasalamat ko sa Panginoon dahil next month po ay 20 years na po ako naging worker ng El Shaddai. 28 years na, magto 28 years po ako sa amo ko. At magsi 60 years old na po ako. Sa Valentine's Day. Salamat Lord, salamat Amen! Praise the Lord. Sa buhay na. Amen. Pagpapala. po sa kanya. Di ba po sister? Siksik-liglig. Siksik-liglig na nag-uong mabaw na biyaya. Sino pa po? Sino pa? Meron pa po pinagpala dyan. Huwag kayong mahiya. Masarap ihayag. Masarap ihayag ang kabutihan ni Lord. Problema man o to o biyaya. Sarap ihayag sa Diyos na buhay. Amen. Basta may pananalig lang Amen. tayo, hindi tayo pababayaan. Sino ko ba? Wala na po? Wala na po ba? So ngayon na dadako na po tayo sa pananambahan.